Substandard na, overpriced pa. Ganyan umano ang estado ng isang dike project sa Hagonoy, Bulacan. Ayon sa complainant, wala pa raw kibo ang DPWH kahit 3 beses na niya itong inireklamo. Ang sagot ng ahensya sa exclusive agenda report ni Ian Maghanoy. Isa ang Bulacan sa mga sinasabing hotspot ng flood control corruption scandal sa Pilipinas. Pero bukod sa problema sa baha, mapa-rain or shine, dagdag din sa problema ng ilang Bulakenyo ang anilay kawalan umano ng aksyon ng DPWH sa isang inirereklamong substandard dike project sa barangay San Agustin sa Hagonoy. Ayon sa complainant na itago na lang natin sa pangalang Junjun, 6 na mga sira sa nasabing proyekto ang kanyang inireklamo sa sumbong sa Pangulo website noong pang Agosto at Setyembre. Kwento niya sa Bilyonaryo News Channel, 3 beses na siyang nagreklamo dahil hindi nagtutugma ang 100% completion rate nito sa aktual na makikita sa project site. Una ay ang butas nito na wala raw lamang concrete mix. Pangalawa, ang nabiyak na slope na siya ring parte ng dike. Pangatlo, ang may malaking crack na slope ng dike na sinasabing nakakaapekto sa hanap buhay ng mga mangingisda. Pang-apat, ang wala ring concrete mix na dike na natabunan na lamang ng lupa sa gilid. Panglima, ang butas na ito ng slope na puno ng basura. Ito yung ika-6 at pinakamalalang inirereklamong substandard na dike project dito sa kahabaan ng Halang River sa Hagonoy. Ayon sa complainant, 2025 nang iwanan ng mga kontratista at saka ng DPWH yung ganitong klase ng project na nakatenga lamang hanggang sa ngayon. After a month, wala naman akong na-receive na tugon. Nag-report ulit ako ng September naman. So, naka-receive naman ako ng email reply, na-acknowledge na nag-report ako. Tapos pagkatapos nun, hanggang ngayon, wala naman akong na-receive na update o wala naman nagpunta dito nag-inspection kung ano bang nangyari dito sa project na to. Ayon sa transparency portal ng DPWH, 77.1 million pesos ang halaga ng proyekto sa ilalim ng proponent na Wawaw Builders. Natapos umano ito noong 2023. Top Bulacan contractor ang Wawaw Builders at isa rin sa 15 kontratista na una nang sinabi ni PBBM na kumukubra ng malaking halaga sa mga proyekto ng DPWH. Kapag si Ryan, mas makakaranas ng baha ang mga nasa gawi doon, pati sa amin. Babahain tuwing high tide at malakas ang ulan. So ayun, yung mga kabuhayan din, ang mga namamalisdaan, apektado rin. So ayun, lugi sila. Paliwanag naman ng DPWH, agad nilang tinutugunan ang mga reklamong natatanggap nito kaugnay sa flood control projects. Binibisita nila as we speak, no. Lahat yan iniimbestigahan ng ating task force, no, tuloy-tuloy, no. Gayunpaman, hindi raw talaga ganoon kabilis mareresolba ang mga reklamo. Kaya kakailanganin din ng kaunting pasensya ng publiko, partikular ang complainants. Tagal bago ma-resolve yun. Kasi pag when you say resolve, kaso yan eh. At matagal ang kaso. No, alam naman natin yon. Pero lahat yan tuloy-tuloy. No, lahat yan tuloy-tuloy. No? But at the same time, kailangan mag-focus din ng DPWH dito sa mga kailangan nating gawing mga proyekto. No? So lahat yan kailangan mangyari in parallel. No, magbibigay naman ng report ang group ni Yusek Bisnar, I think in the next few weeks. Binigyang diin naman ng bagong liderato ng Bulacan 1st District Engineering Office na nire-retrieve na nito ang impormasyon ukol sa reklamo sa Hagonoy. Sa ngayon, nahaharap sa 48 million peso tax evasion case ang Wawaw Builders dahil sa mga ghost flood control projects sa Bulacan. Pinatawan na rin sila ng lifetime ban bilang kontratista ng DPWH. Umaasa ang complainant sa aksyon ng DPWH, lalo't 3 beses na nga niyang idinulog ang substandard dike project sa sumbong sa Pangulo website. Una nang sinabi ng Malacanang na mismong si PBBM ang nagre-review at sumasagot sa mga reklamo. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.